Alam niyo ba na kamakailan lamang ay meron pong isang kontrobersyal na balita ang kumalat. Ito po ay tungkol sa founder ng Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson at ang kumpanya ng Ripple. Ayon po sa kanya, gumastos daw ang Ripple ng napakalaking halaga. Ito po ay umaabot sa $5 million. At ito raw ay para magkaroon lamang ng private dinner kasama itong si dating US President Donald Trump bago pa man ang kanyang inauguration. Pero bakit nga ba ginawa ito ng Ripple? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, ang tindi po niyan, $5 million para lamang makasama sa isang dinner itong si Pangulong Donald Trump. Kaya ayan, paano nga ba nagsimula ang usapan na ito? Ayan, ang usapan ay nagsimula po ito sa isang post sa X, dating Twitter, kung saan ay nagbiro po si Gillian Plowman. Siya po ang CEO ng stablecoin ng Cardano na USDM. Yan, tinanong po niya ang mga community members kung dadalo sila sa isang Cardano Las Vegas event. Sumagot naman si Ginoong Charles Hoskinson na mas pipiliin niyang dumalo sa nasabing event kaysa sa inauguration ni Pangulong Trump. Ilang user po ang nagbiro na baka hindi naman siya naimbitahan. Dito nagbigay linaw si Ginoong Hoskinson. Sinabi niya na hindi naman totoo iyon at nagpaplano pa nga siyang magpadala ng team ng 10 tao sa inauguration ni Pangulong Trump. Pero hindi raw siya masyadong interesado sa ganitong mga kaganapan o event. Ngayon ay bakit binanggit ni Ginoong Hoskinson ang Ripple? Ayan. Dito na po pumasok ang kontrobersyal na pahayag ni Ginoong Hoskinson. Sinabi niya na ang Ripple ay gumastos daw ng $5 million para makakuha ng dinner kasama si Trump. Yan. Pero ang tanong, ano ang layunin ng Ripple sa pagbabayad ng ganito kalaking halaga? Lumabas na ang nasabing pera ay donasyon ng Ripple sa inaugural committee ni Trump noong December 2024. Ang donation ay ginamit upang pondohan ang mga activities sa inauguration, kabilang na po ang mga dinners, parades at saka galas. Ilang linggo matapos ang donation, nagkaroon po ng private dinner sina Ripple CEO Brad Garlinghouse at CLO Stuart Alderoty kasama si Trump nitong January 7, 2025 at nakontent ko po yung tungkol dyan. Ngayon ay ano po ang layunin ng Ripple? Ayan, base po sa mga ulat, bahagi ito ng mas malawak na strategy ng Ripple upang magkaroon ng influence sa crypto policies sa ilalim po ng administrasyon ni Trump. Kung tutuusin, hindi lang Ripple ang nag-donate. Ang buong crypto industry ay nagbigay po ng higit sa $200 million sa kampanya at saka inauguration ni Trump. Para po kay Ginoong Hoskinson, hindi po siya interesado sa ganitong paraan ng pag-i-impluensya. Ang nais niya ay makapagbigay ng makabuluhang pagbabago sa crypto regulations sa pamamagitan po ng policy making na bipartisan o hindi kumikiling sa kahit anong partido. Ngayon ay ano naman po ang kahulugan nito para sa crypto? Ang ginawa ng Ripple ay nagpapakita po kung gaano kahalaga ang relasyon sa gobyerno para sa mga kumpanya sa crypto space. Sa pamamagitan ng kanilang donation at private dinner, malinaw na layunin ng Ripple na mapabuti ang kanilang posisyon sa regulasyon. Sa kabila nito, nananatiling tanong kung magiging epektibo ba ang ganitong klaseng hakbang. Para naman kay Ginoong Hoskinson, ang ganitong diskarte ay hindi masyadong mahalaga. Ang mas mahalaga para sa kanya ay ang makabuo ng regulasyon na may saysay at pakinabang sa lahat ng gumagamit ng crypto. Ngayon ay ano naman po ang maaring maging epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast?
Yan, para sa atin, ang balitang ito ay nagpapaalala kung gaano kalaking epekto ang mga desisyon sa international crypto space sa ating mga investment. Kapag naging mas maganda ang regulation sa US, posibleng magdala po ito ng mas maraming investor confidence sa crypto. Pero kung magiging masyadong kontrolado o mahigpit ang mga polisiya, maaari rin itong magdulot ng negatibong epekto sa buong market. Sa kabilang banda, dapat din nating suriin kung paano tayo magiging bahagi ng discussion or usapan sa crypto space. Habang ang mga malalaking kumpanya tulad po ng Ripple ay nag-aambag sa pamamagitan po ng donation, tayo naman bilang mga trader ay dapat maglaan ng oras upang mas maintindihan ang technology at regulation ng crypto. At ngayon ay ano naman ang aking masasabi tungkol dito? Sa tingin ko, ang hakbang ng Ripple ay nagpapakita lamang ng kahalagahan ng relasyon sa gobyerno pagdating sa regulation ng crypto. Ngunit dapat din nating bigyang pansin ang pananaw ni Ginoong Hoskinson. Ang layunin po ng crypto ay gawing mas decentralized ang financial system. Kaya dapat po nating tanungin kung ang ganitong mga hakbang tulad po ng pagbabayad para sa access sa mga leader ay naaayon sa prinsipyo ng decentralization. Ang mahalaga, patuloy tayong maging edukado at maalam po sa mga nangyayari sa crypto space. Hindi po sapat na mag-invest lamang tayo. Dapat alam din natin ang mga puwersang kumikilos sa likod nito. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.